Ang gabi sa Maynila ay isang halimaw na bumubulong, humihilik, at minsay humihiyaw sa gitna ng unos. Ngayong gabi, ang hangin ay mabigat sa amoy ng usok ng tambutso, putik, at basang lupa, habang ang bumubuhos na ulan tropikal ay nagpapalabo sa mga ilaw ng lungsod, ginagawang malabong sulyap ang mga neon sign at headlight ng sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan at kadiliman na ito, nagmamaneho si Mang Elias ng kanyang lumang jeepney, ang Pag-asa. Hindi ito basta sasakyan para kay Mang Elias. Ito ang kanyang tahanan sa kalsada, ang kanyang kasama sa loob ng halos 3 dekada. Ang Pag-asa ay isang obra maestra ng paggawa ng kamay, pininturahan ng matitingkad na kulay na halos naluma na ng panahon, ngunit bakas pa rin ang mga imahe ng mahal na birhen sa harap at ni San Cristobal sa gilid. Ang mga palamuti nito ay binubuo ng maliliit na banderitas, mga makukulay na disenyo na may kasamang mga salawikain tungkol sa pagtitiyaga at pananampalataya. May pag-asa pa, lakasan ng loob, sa Diyos ang ating tiwala. Ang bawat gasgas, bawat kupas na pintura ay isang kwento ng hirap at tibay ng loob. Isang refleksyon ng simpleng buhay ni Mang Elias na puno ng pakikibaka, ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Halos 60 taong gulang na si Mang Elias. Ang kanyang balat ay kayumangging-kayumanggi sa ilalim ng ilaw ng fluorescent ng jeepney. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, markado ng mahabang taon ng paghawak sa manibela at paggawa ng maliliit na ayos sa makina. Sa kabila ng pagod at hirap, may ngiting banayad pa rin siyang handog sa kanyang mga pasahero, isang ngiting nagkukubli ng libong pagsubok. Ngayong gabi, ang pagod ay higit na mabigat at ang kanyang ngiti ay parang nagtatago sa anino ng paparating na gulo. Ito ang kanyang huling biyahe, ang huling pasada bago siya makauwi sa kanyang munting dampa sa tondo, kung saan naghihintay ang kanyang may sakit na asawa. Kailangan niyang kumita, kailangan niyang umasa. Sa loob ng kanyang jeepney, may sakay siyang grupo ng kabataan. 4 na lalaki at 2 babae na halatang galing sa isang party. Ang kanilang mga damit ay mamahalin, ang kanilang mga boses ay maingay at puno ng pagmamataas, halo-halong amoy ng alak at mamahaling pabango. Ang isang lalaki, na tila siyang leader ng grupo, ay lalo nang mapagmataas. Siya si Anton Valera, ang anak ni Mayor Victor Valera, ang alkalde ng lungsod na kilala sa kanyang kapangyarihan at, para sa marami, sa kanyang korupsyon. Nagsimula ang gulo sa simpleng pagtawa. Tingnan niyo naman itong jeepney na to, parang galing pa sa panahon ng mga Espanyol. Sigaw ng isa sa mga kasama ni Anton, sabay tawa ng malakas. Oo nga, ang baho pa. Dagdag ng isa, sabay tapo ng balat ng candy sa sahig. Pinanatili ni Mang Elias ang kanyang kalmado, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada. Sanay na siya sa mga ganitong klase ng biro, sanay na siyang binabaliwala, pero may kakaibang bigat ngayong gabi. Ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas at ang bawat patak ay tila humahampas sa kanyang balikat. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, isang mamahaling kondominium sa Makati, huminto si Mang Elias at naglabas ng kanyang maliit na pitaka. 10 piso po bawat isa, sabi niya sa pinakamabait na tono na kaya niya. Ngumisi si Anton. 10 piso? Para dyan sa kalawangin mong sasakyan? Ang barato naman. Hindi ito sinabi na may paghanga, kundi may paglibak. Ano yan? Discount ba yan para sa aming mga sikat na personalidad? Hindi po, sir. Yan po ang taripa. Sagot ni Mang Elias, subukang hindi magpakita ng galit. Tumayo si Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Taripa? Sa ganitong klase ng serbisyo? Walang-wala ka, matanda. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi ko po alam, sir, pero kailangan ko po ang bayad. Mariing sabi ni Mang Elias, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang mga kasama ni Anton ay nagtatawanan at kinukuhanan siya ng video sa kanilang mga telepono.
Biglang hinawakan ni Anton ang kwelyo ni Mang Elias. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, driver. Hinila niya si Elias palabas ng jeepney sa gitna ng malakas na ulan. Bumagsak si Mang Elias sa basa at maruming semento. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng gulong. May mainit na likido na umagos mula sa kanyang noo. At ito, sabi ni Anton, sabay dukot sa maliit na pitaka ni Mang Elias. Kinuha niya ang ilang piraso ng perang papel at barya, ang pinaghirapan ni Elias sa buong maghapon. Iyan ang bayad mo sa panggugulo mo. Sabay hagis niya ng mga barya sa mukha ni Elias na lumagapak sa putikan. Walang-wala ka. Huling sigaw ni Anton bago siya at ang kanyang mga kasama ay sumakay sa kanilang mamahaling kotse at mabilis na humarurot palayo. Nag-iiwan ng mga talsik ng tubig at putik. Naiwan si Mang Elias na nakahandusay sa baha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig at sakit. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang noo, humahalo sa tubig ulan. Nagiging kulay ube sa madilim na kalsada. Ang kanyang dibdib ay masakit sa kahihiyan. Ang kanyang dignidad ay parang tinapak-tapakan. Tinatapik-tapik niya ang kanyang mukha. Sinusubukan pigilin ng luha. Ngunit ang sakit sa puso ay mas matindi kaysa sa sakit ng kanyang pisikal na sugat. Pinilit niyang bumangon. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Ang kanyang mga buto ay tila pinipilipit. Nang makatayo siya, ang kanyang tingin ay bumaling sa kanyang ang pag-asa. Ang salamin sa harap ay may lamat, ang gilid ng pintuan ay may gasgas, at ang loob ay puno ng dumi at basura. Ang kanyang mahal na jeepney, ang kanyang simbolo ng pag-asa, ay parang nasira rin kasama ng kanyang kalooban. Pulis! Bulong niya sa sarili habang nanginginig ang kanyang labi. Ngumisi siya ng mapait. Ano ang magagawa ng pulis laban sa anak ni Mayor Valera? Walang-wala. Ang batas ay para lamang sa mahihina, hindi sa mga taong may kapangyarihan at impluwensya. Walang makikinig sa isang jeepney driver na tulad niya, ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang puso, isang apoy ng galit na hindi niya naramdaman sa matagal na panahon. Ang kahihiyan at kawalang katarungan ay nagtulak sa kanya sa isang lugar na matagal na niyang kinalimutan. Isang pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isip, isang anino mula sa malayong nakaraan. Don Mateo Soriano. Ang pangalang yon ay isang bulong, isang sumpa, at isang pangako. Ito ay isang pangalan na may bigat, isang pangalan na may kapangyarihan. Si Don Mateo. Matagal na panahon na simula nang huli niya itong nakita. Simula nang magkahiwalay ang kanilang landas. Ito ay isang desisyon na hindi madali. Isang pagbabalik sa isang mundong akala niya'y nilisanan niya ng tuluyan. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon, sa gitna ng pagguho ng kanyang dignidad, tanging ito na lamang ang tanging pag-asa niya upang makahanap ng tunay na katarungan. Sa bawat hakbang, habang pinipilit niyang maglakad pa uwi, ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naghuhugas ng dugo mula sa kanyang mukha. Ngunit ang tubig ay hindi sapat upang hugasan ang galit at sakit sa kanyang puso. Ang gabi ay naging isang pait na alaala, at ang pagtatapos nito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata. Nagising si Mang Elias kinabukasan, hindi dahil sa sinag ng araw, kundi sa hapdi ng kanyang noo at bigat sa kanyang dibdib. Ang gabi ay lumipas na, ngunit ang sakit at kahihiyan ay nanatili, sariwa pa sa kanyang alaala. Ang ulan ay huminto na, at ang umaga sa Tondo ay nagsisimula sa ingay ng mga nagtitinda, busina ng mga tricycle at amoy ng sariwang tinapay. Ngunit para kay Mang Elias, ang mundo ay tila nakabalot pa rin sa dilim. Matapos ang isang tasang kape na pilit niyang ininom at sa pag-aalala ng kanyang asawa na si Aling Nena na nagtataka sa kanyang matamlay na mukha, nagdesisyon si Elias. Hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy ang ganitong kawalang katarungan. Hindi para sa kanya,
kundi para sa kanyang dignidad at para sa mga tulad niyang maliliit na tao na patuloy na niyuyurakan ng mga makapangyarihan. Kailangan niyang hanapin si Don Mateo. Ito ang tanging daan. Bumaba si Elias sa kanyang munting dampa. Bitbit ang isang lumang supot na nilagyan niya ng ilang mahahalagang bagay. Lumipas ang ilang dekada mula nang huli niyang nilisan ng mundo ni Don Mateo. Isang mundo ng anino at kapangyarihan. Ngunit ang alaala ng bawat pasikot-sikot sa Maynila, ang bawat kalsada at eskinita, ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsimula sa mga makikitid na eskinita ng Tondo, kung saan ang mga kabahayan ay dikit-dikit at ang mga bata ay naglalaro sa mga kanal. Dinala siya nito sa abalang Divisoria na puno ng mga nagtitinda ng gulay, prutas at kung ano-ano pa. Ang amoy ng sariwang isda, pinatuyong karne at mga bulaklak ay naghahalo sa hangin, kasama ang ingay ng mga tawaran at tawag. Ang bawat hakbang ni Elias ay isang pagbalik sa nakaraan, isang paglalakbay, hindi lamang sa pisikal na espasyo, kundi sa kanyang sariling alaala. Naaalala pa niya si Elias noon, isang binatilyo na puno ng pangarap, nagtatrabaho bilang driver kay Don Mateo Soriano. Si Don Mateo? Noong panahong iyon ay hindi lamang isang simpleng negosyante. Siya ang hari ng mga anino, isang tao na ang impluwensya ay umaabot sa bawat sulok ng Maynila, mula sa mga mataas na opisyal hanggang sa pinakamababang miyembro ng lipunan. Ngunit, hindi tulad ng ibang mga boss, si Don Mateo ay may sariling mga prinsipyo. Pinahahalagahan niya ang tiwala at katapatan at mas matimbang sa kanya ang salita kaysa sa anumang piraso ng papel. May isang gabing malakas ang ulan, tulad ng gabing naganap ang kahihiyan kay Elias. Ang batang si Elias, na nooy nasa maagang 20s pa lamang, ay nagmamaneho ng mamahaling sasakyan ni Don Mateo sa mga likulikong kalsada ng Intramuros. Walang sasakyan sa daan, tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin. Biglang huminto si Don Mateo sa isang madilim na eskinita. "Elias," sabi niya. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa isang tao? Nagulat si Elias, hindi inaasahan ang tanong. Po, ang pamilya po? Sagot niya, nanghihinayang. Ngumiti si Don Mateo. Tama, ang pamilya. Ngunit sa mundong ito, Elias, ang karangalan ay kasing syalaga ng pamilya. Kapag ang karangalan mo ay nyurakan, parang ang pamilya mo na rin ang sinaktan. Kaya't huwag na huwag mong hahayaan na may manakit sa iyong pamilya o sa iyong karangalan. Dahil kapag nangyari iyon, mayroong karapatan ng bawat tao na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga minamahal. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Elias, isang aral na kanyang dinala sa buong buhay niya. Si Elias ang kanyang kanang kamay, ang kanyang tsuper, at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sekreto. Alam ni Elias ang bawat transaksyon, bawat lihim na pagpupulong, bawat pasikot-sikot ng imperyo ni Don Mateo. Hindi siya basta-basta driver. Siya ang tagamasid, ang tagapagtago ng mga anino ng isang tao na nabubuhay sa pagitan ng liwanag at dilim. Para sa kanya, si Don Mateo ay higit pa sa amo. Siya ay isang kuya, isang mentor, at isang tunay na kaibigan. Ang katapatan ni Elias ay hindi nababayaran, kundi ito ay bunga ng pagmamahal at respeto. Pagkatapos ng maraming taon sa gitna ng mga anino, nagpasya si Don Mateo na maghugas kamay. Hindi niya tinalikuran ang kanyang kapangyarihan, kundi binago niya ang anyo nito. Mula sa pagiging hari ng mga anino, naging siya si Don Mateo Soriano, isang respetadong negosyante, isang philanthropist, at isang kilalang miyembro ng lipunan. Ang kanyang dating imperyo ay naging isang network na hindi nakikita, na nananatili pa rin sa ilalim ng kanyang kontrol, handang kumilos sa oras ng pangangailangan. Naaalala pa ni Elias ang araw na yon. Nakaupo sila sa loob ng opisina ni Don Mateo, na nooy moderno at puno ng mga libro.
Elias, sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay malumanay ngunit may awtoridad. Panahon na para magsimula ka ng bagong buhay, isang buhay na malayo sa dilim. Magmaneho ka ng jeepney, Elias. Magiging malaya ka at matututo kang pahalagahan ang bawat piso na iyong kikitain sa malinis na paraan. Ngunit tandaan mo, kahit magkano ang iyong kikitain o gaano kakalayo sa mundong ito, ikaw ay mananatili pa ring bahagi ng aking pamilya. Kapag kailangan mo ako, hanapin mo ako. Hahanapin mo ang lumang bahay sa San Lorenzo Village. Ang aking mga tao ay laging nariyan para sa iyo. Tinalikuran ni Elias ang nakaraan. Tinanggap ang payo ni Don Mateo. Naging isang simpleng jeepney driver siya, masaya sa kanyang maliit na kita, sa kanyang asawa, at sa simpleng buhay. Ngunit ngayon, ang nakaraan ay muling nananawagan. Ang kahihiyan, ang pambabastos, ang kawalang katarungan ay nagtulak sa kanya upang tawagin ang isang anino na matagal nang natutulog. Sa wakas, narating ni Elias ang San Lorenzo Village, isang eksklusibong komunidad sa Makati. Iba ito sa Tondo na kanyang pinanggalingan. Ang mga bahay ay malalaki. Ang mga kalsada ay malinis at tahimik, napapalibutan ng malalagong puno. Parang ibang mundo. Habang naglalakad, naaalala niya ang bahay na kanyang hinahanap. Isang malaking, lumang mansyon na may mataas na pader, na may edad na, ngunit napapanatili pa rin ang ganda nito. Kumatok si Elias sa malaking gate. Lumabas ang isang matandang gwardya. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Si Mang Tony, ang dating kanang kamay ni Don Mateo, na ngayon ay tila nagretiro na bilang katiwala. Mang Tony, bulong ni Elias, hindi makapaniwala. Nagulat si Mang Tony. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan si Elias. Elias? Ikaw ba talaga yan, Elias? Lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Halika, pasok ka. Pumasok si Elias sa maluwag na bakuran. Ang mansyon ay marangya, ngunit hindi magarbo. Puno ng lumang kahoy at mga antigong kasangkapan. Pinaupo siya ni Mang Tony sa isang malaking sala. Matapos ang ilang sandali, bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. Lumabas si Don Mateo Soriano. Ngayon, si Don Mateo ay isa ng matandang Ginoo, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mukha ay may marka na ng panahon, ngunit nananatili pa rin ang kanyang kagalangan. Ang kanyang buhok ay may pagkaputi na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, may lalim at karunungan na nakatago sa likod ng kanyang mapagmalasakit na tingin. Naglakad siya palapit kay Elias, ang kanyang mga braso ay nakabukas. Elias, sabi ni Don Mateo, ang kanyang tinig ay malalim at mainit, puno ng pagmamahal na tila isang ama. Matagal-tagal na. Niyakap ni Elias ang matanda, at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at pagod ay tila naglaho. Ngunit nang kumalas sila sa yakap, bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Inanyayahan ni Don Mateo si Elias na umupo at ipinaghanda siya ni Mang Tony ng kape at tinapay. Habang nagkukape, ikinuwento ni Elias ang lahat, mula sa maingay at mapagmataas na kabataan, hanggang sa pagtanggi ni Anton Valera na magbayad, ang pambabastos, ang pananakit, ang pagnanakaw ng kanyang kinita, ang kahihiyan, ang pagkabagsak niya sa ulan at putik, ang kawalang magawa ng batas. Ang bawat salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na may halong sakit at galit. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay ang bawat detalye, ang bawat sampal sa kanyang dignidad. Tahimik na nakinig si Don Mateo. Walang anino ng galit sa kanyang mukha, tanging seryosong pagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elias at tila nakikita niya hindi lamang ang jeepney driver na naroon sa harap niya, kundi ang batang Elias na nagmamaneho sa kanya noong mga nakaraang panahon. Nang matapos si Elias sa kanyang kwento, bumalik ang katahimikan sa silid. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng pag-ulan sa labas.
na tila nagbibigay ng background sa kanilang seryosong pag-uusap. Tinitigan ni Don Mateo si Elias ng matagal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang damdamin na hindi madaling basahin. Isang halo ng pag-aalala, pag-unawa, at isang bagay na mas malalim. Sa wakas, nagsalita si Don Mateo. Ang kanyang boses ay bumaba, nagiging malalim at malamig, ngunit puno ng hindi mapag-alinlangan ng awtoridad. Ito ang boses ng hari ng mga anino, na matagal nang natutulog, ngunit ngayon ay gising na. Walang sino man ang dapat galawin ng aking pamilya. Sabi ni Don Mateo, ang bawat salita ay may bigat ng bato. Lalo na ang aking mga tao. Isang simple, ngunit makapangyarihang pangungusap. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Elias. Hindi lamang siya isang dating driver o isang kaibigan. Siya ay bahagi ng pamilya ni Don Mateo. At ang pagyurak kay Elias ay isang pagyurak kay Don Mateo mismo. Ang pag-atake kay Elias ay isang pag-atake sa kanyang karangalan at sa karangalan ng pamilya na kanyang pinahahalagahan. Naramdaman ni Elias ang isang halo ng ginhawa at pangamba. Ginhawa dahil alam niyang may nagtatanggol na sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pangamba dahil alam din niya kung ano ang kahulugan ng mga salitang yon. Ang isang makapangyarihang makina ay muling pinagana. Ang mga anino ay muling gumising. Alam niya na ang desisyon na ito ay hindi lamang para sa kanyang katarungan, kundi para sa isang mas malaking bagay. Ang pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa Maynila at ang pagpapakita na ang karangalan ay nananatili kahit sa pinakamadilim na sulok ng lipunan. Tumingin si Don Mateo kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pangako na hindi na kailangan pang sabihin. Ang laban ay nagsimula na at ang mga anino ay handa ng kumilos. Sa ilalim ng nagniningning na ilaw ng Makati, sa mga bulwagan ng kapangyarihan kung saan ang bawat ngiti ay may halong kalkulasyon at ang bawat kamay na inabot ay may kapalit, namayani si Alcalde Victor Valera. Sa mata ng publiko, siya ang larawan ng isang perpektong pinuno, matikas, may matalas na isip, at laging may handang matatamis na salita tungkol sa pag-unlad ng komunidad, katarungan para sa lahat, at isang Maynila para sa kinabukasan. Ang kanyang mga talumpati ay puno ng mga pangako at plataporma na tila nagmula sa isang textbook ng mabuting pamamahala. Tuwing umaga, siya ay nagbibihis ng pinakamamahaling barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay laging maayos. At ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, handang bumati sa sinumang makasalubong, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamaliliit na botante. Siya ay tinitingala, kinatatakutan, at binuboto. Ngunit sa likod ng makintab na pampublikong imahe na ito ay nagtatago ang isang malaking halimaw ng korupsyon. Si Alcalde Valera ay hindi lamang isang politiko. Siya ay isang diktador na nakabalat kayo bilang isang lingkod bayan, isang master ng mga anino na ang kapangyarihan ay nakaugat sa isang masalimuot na network ng mga itim na transaksyon. Ang bawat kontrata ng konstruksyon mula sa mga tulay na itinayo hanggang sa mga kalsada na sementado ay dumadaan sa kanyang mga kamay. Ang pagmimina sa mga probinsya sa labas ng Maynila ay kontrolado ng kanyang mga koneksyon at maging ang iligal na sugal sa ilalim ng lupa ay binibigyan niya ng proteksyon. Ang kanyang mga kalaban ay tahimik na pinatatahimik. Ang kanyang mga kritiko ay pinapatahimik at ang kanyang mga tagasunod ay lubos na tapat. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa takot at sa mga benepisyong kanilang natatanggap. Si Valera ay ang haligi ng kapangyarihan, ang pundasyon ng isang sistema na kanyang itinayo at pinapamahalaan ng may kamay na bakal. Sa piling ng ganoong klasing ama, lumaki si Anton Valera bilang isang perpektong replika ng kayabangan at kawalang pananagutan. Isang binatilyo na may angas, mayaman at puno ng yabang, si Anton ay nabubuhay sa isang mundo
kung saan ang kanyang mga kapritsyo ang batas at ang kanyang mga kahilingan ang utos. Ang kanyang buhay ay isang walang katapusang serye ng mamahaling party, mabilis na sasakyan, at magulong relasyon. Hindi niya kailanman kinailangan na magtrabaho o mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang kanyang pangalan ay sapat na upang buksan ang anumang pinto at ang kanyang apelyido ay sapat na upang takpan ang anumang gulo. Sa tuwing gumagawa siya ng kapalpakan, mula sa pagmamaneho ng lasing hanggang sa pananakit ng kapwa, laging nariyan ang mga anino ng kanyang ama upang ayusin ang lahat, upang burahin ang mga ebidensya, upang gawing parang walang nangyari. Para kay Anton, ang mundo ay isang malaking palaruan at siya ang prinsipe na maaaring gawin ang anumang gusto niya nang walang anumang kahihinatnan. Ngunit ang lahat ay may hangganan at ang hangganang iyon ay nagsisimula ng bumigay. Sa isang sulok ng cyberspace, sa mga madidilim na forum na pinagtataguan ng mga whistleblower at mga taong galit sa sistema, nagsimulang lumabas ang mga bulong. Hindi ito mga direktang akusasyon, kundi maliliit na chismis, mga kwestiyon na naglalayong magtanim ng pagdududa. Mga thread tungkol sa biglaang pagtaas ng presyo ng mga materyales sa konstruksyon para sa mga proyekto ng lungsod, mga katanungan tungkol sa mga pinagmulan ng ilang kumpanyang bigla na lang sumikat at nakakuha ng malalaking kontrata, at mga palihim na post tungkol sa proteksyon na natatanggap ng ilang iligal na negosyo. Ito ay mga piraso ng impormasyon na sa kanilang sarili ay tila walang saysay, ngunit kapag pinagsama-sama ay nagbubuo ng isang malaking larawan. Ang mga anino ng Don Mateo ay nagsimula ng kumilos, hindi sa pamamagitan ng direktang pag-atake, kundi sa pamamagitan ng paghahasik ng mga binhi ng pagdududa. Sa mundo ng negosyo, may ilang maliliit na kumpanyang may koneksyon sa ilang mga proyekto ng Valera ang nagsimulang makaranas ng mga kakaibang problema. Ang mga permit na dati ay mabilis na naipapasa ay biglang nagkaroon ng kakulangan sa dokumento. Ang mga shipment ng materyales ay naantala sa customs dahil sa mga issue sa pagpapasa ng deklarasyon. Ang isang maliit na distributor ng pagkain na may kontrata sa isang kantin ng munisipyo ay biglang nagkaroon ng audit mula sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Ang mga problemang ito ay tila hiwa-hiwalay, hindi konektado sa isa't isa, ngunit ang epekto ay malinaw. Nagkakaroon ng mga aberya sa maliliit na arteries ng network ng Valera. Habang nagaganap ang mga ito, si Anton Valera ay patuloy na nabubuhay sa kanyang sariling bula. Isang gabi, siya ay nasa isang exclusive club sa Bonifacio Global City. Umiinom ng mamahaling champagne kasama ang kanyang mga kaibigan, tumatawa ng malakas habang pinapanood ang isang video sa kanyang telepono. Ito ay ang video ni Mang Elias na nakahandusay sa kalsada habang siya ay tumatakas. "Tingnan niyo tong matanda, akala mo kung sino," sabi niya. Sabay halakhak, pera lang pala ang katapat, basura. Wala siyang ideya na ang bawat patak ng pagdududa na ipinunla sa dilim ay magiging isang malaking ilog na magwawala sa kanya. Si Alcalde Valera, sa kabilang banda, ay napansin ang mga maliliit na aberya. Ang ilang kaso sa kanyang mga konektadong negosyo, ang pagbagal ng proseso sa ilang ahensya, at ang mga lumalabas na chismis sa internet. Ngunit ipinawalang bahala niya ang mga ito. "Mga inggitero," sabi niya sa kanyang chief of staff. "Mga kalaban sa politika. O baka naman may mga bobong subordinates na hindi marunong mag-ingat." Siya ay masyadong kampante sa kanyang kapangyarihan, masyadong tiwala sa kanyang sistema, upang isipin na mayroong isang bagay na mas malalim, mas makapangyarihan na kumikilos laban sa kanya. Ang mga maliliit na aberya na ito ay hindi sapat upang gumising sa halimaw na natututulog sa loob niya. Subalit, si Don Mateo ay hindi isang taong nagmamadali. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may katiyakan.
Sa isang pribadong restaurant sa Pasig, nagkaroon ng isang hapunan si Don Mateo kasama ang ilang maimpluwensyang personalidad. Isang veteranong mamamahayag na may sariling pahayagan at isang kilalang negosyante na may malaking stake sa industriya ng real estate. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ni Alcalde Valera. Sa halip, ang kanilang pag-uusap ay umiikot sa estado ng pamamahala, ang kahalagahan ng integridad sa serbisyo publiko, at ang panganib ng labis na kapangyarihan na hindi nababantayan. Ang kanyang mga salita ay tila simpleng obserbasyon, ngunit sa bawat salita, mayroong isang nakatagong kahulugan, isang suggestion na dumapo sa isipan ng kanyang mga kaharap. Panahon na para magkaroon ng paglilinis, sabi ni Don Mateo. Habang humihigop ng kanyang kape, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit may pahiwatig ng isang hindi nakikitang pagpapasya. Ang dumi ay hindi maaaring manatili ng matagal sa ilalim ng karpet. Sa isang hiwalay na pangyayari, isang luma at kalawangin na cellphone ang nakarating sa kamay ni Ricardo Ramos. Isang dating kanang kamay ni Valera na tahimik na isinantabi ng alkalde matapos itong maging hindi na kailangan. Si Ricardo ay matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang makaganti. Ang text message ay maikli, walang pangalan, at direktang nagtanong, "Interesado ka ba sa katarungan?" Kasama nito ang isang encrypted link sa isang folder na puno ng mga lumang dokumento, mga bank statement, at mga audio recording. Ito ay ang mga ebidensya na matagal nang inipon ni Don Mateo tungkol sa mga transaksyon ni Valera. Nakita ni Ricardo ang mga dokumento at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito basta katarungan. Ito ay ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang nagsisimula siyang mag-isip. Muli ang gabi sa Maynila ay bumaba. Ang mga ilaw ng lungsod ay muling naging malabo sa ilalim ng mga ulap. Sa isang bar sa poblasyon, si Anton Valera ay patuloy na nagpapatawa at nagkakagulo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pagmamataas. Hindi niya napapansin ang mga matatalim na tingin na pinupukol sa kanya ng ilang customer. Ang kanyang mundo ay tila ligtas, hindi nahahawakan ng anumang problema. Ngunit sa isang pribadong silid sa kanyang mansyon, si Don Mateo Soriano ay nakaupo sa kanyang silya, nag-iisang humihigop ng mainit na kape. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng labas, tila nagbabasa ng isang hindi nakikitang mapa ng Maynila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang mga gears ng isang napakalaking makina ay umiikot na. Ang bawat piraso ay bumubuo ng isang komplikadong plano. Ang mga haligi ng kapangyarihan ni Valera ay nagsisimula ng kalugin, isa-isa, tahimik, sa ilalim ng paningin ng mga anino. Ang dilim sa Maynila ay tila hindi lamang pisikal, kundi isang lambong na dahan-dahang bumabalot sa ilalim ng kapangyarihan ni Alcalde Victor Valera. Ang mga bulong na itinanim sa nakaraang kabanata ay ngayon nagiging mga alingawngaw, at ang mga aliingawngaw na ito ay nagsisimulang gumuhit ng pansin ng mga tagapagbantay ng katotohanan. Hindi na lamang ito mga tsismis sa madilim na sulok ng internet. Ito ay nagiging mga headline, mga katanungan sa ere, at mga nag-aalab na usapin sa kapehan. Nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ang mga dating balita tungkol sa pag-unlad at progresibong pamamahala ng alkalde ay unti-unting napapalitan ng mga tanong. Partikular na pinuntirya ng mga investigador na mamamahayag ang kontrobersyal na proyekto ng Metro Manila Skyway Extension, isang ambisyosong pagtatayo ng highway na, sa ilalim ng pamumuno ni Valera, ay nakaranas ng sunod-sunod na pagtaas ng gastos, mga pagbabago sa kontrata, at mga aligasyon ng irregularidad sa proseso ng bidding. Ang dating tahimik na mga kritiko ay ngayon nagsisimulang magsalita ng lantaran. Tinutulak ng bigat ng mga tanong na lumalabas mula sa mga anonymong sources na tila sumusulpot mula sa bawat sulok.
Isang halimbawa ay ang pahayagang Ang Katotohanan na pagmamay-ari ng veteranong mamamahayag na nakasalo ni Don Mateo. Ang kanilang front page ay madalas na nagtatampok ng mga artikulo na may headline tulad ng Skyway Project, tulay ba o tulay sa corruption? O sino ang tunay na benefactor sa likod ng Metro Manila Skyway? Ang bawat artikulo ay may kalakip na mga datos at figure na, kahit hindi direkta ang pagtukoy kay Valera, ay malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang pagkakasangkot sa maling pamamahala. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang magtanong sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga kontratista at maging sa mga ordinaryong mamamayan na naapektuhan ng proyekto. Sa Makati Stock Exchange, naging palaisipan ang biglaang paghila ng pondo ng ilang malalaking dayuhang mamumuhunan mula sa mga proyektong konektado sa administrasyon ni Valera. Isang Taiwanese conglomerate na malapit sa alkalde ang bigla na lamang umatras sa isang malaking development project. Idinadahilan ang nagbabagong klima ng pamumuhunan at hindi inaasahang komplikasyon sa lokal na regulasyon. Sinundan ito ng isang Korean investment firm na nagpasya ring huwag ituloy ang kanilang balak na pagtatayo ng isang eco park na si Valera mismo ang nag-endorso. Ang mga paghila ng pondo na ito ay nagdulot ng malaking presyon sa pananalapi ng mga proyektong panglungsod at nagtanim ng pagdududa sa kredibilidad ni Valera bilang isang katiwala ng ekonomiya ng lungsod. Ang mga bangko ay nagsimulang maging maingat sa pagpapautang sa mga kumpanyang may koneksyon sa alkalde, at ang mga stock market analysts ay nagsimulang mag-ulat ng potential risks sa mga sektor na kontrolado niya. Hindi nagtagal, ang pagdududa ng publiko ay nagsimulang maging lantarang pagtutol. Sa mga lansangan sa labas ng munisipyo, nagsimulang magtipon ng maliliit na grupo ng mga aktivista at ordinaryong mamamayan. Sila ay may dalang mga placards na may nakasulat na Valera Ibasura at Katarungan para sa Bayan. Ang mga tinig na dating tahimik ay ngayoy sumisigaw, hinihingi ang pananagutan mula sa alkalde. Bagamat ang mga protesta ay maliit pa lamang, ang kanilang presensya ay malakas at ang kanilang mensahe ay malinaw. Ang imahe ni Valera bilang isang di mapag-aalinlangan ng pinuno ay unti-unting nagkakalamat. Samantala, si Anton Valera, na nalulunod sa kanyang sariling bula ng pribilehiyo at kaligtasan, ay nagpatuloy sa kanyang buhay na puno ng kapabayaan. Isang madilim na gabi, habang umiinom ng mamahaling alak at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa isang club, nagpasya siyang magmaneho pauwi. Ang bilis ng kanyang sasakyan, isang mamahaling sports car, ay humaharurot sa gitna ng trapiko ng EDSA, walang pakialam sa mga batas ng kalsada o sa buhay ng iba. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ang kanyang paningin ay lumalabo, at ang kanyang mga reflexes ay mabagal. Nang marating niya ang isang intersection sa Mandaluyong, hindi niya nakita ang isang motorsiklo na dumadaan sa tamang linya. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ng pagbangga ang umalingaw-ngaw sa gabi. Ang motorsiklo ay tumilapon at ang nagmamaneho nito, isang simpleng delivery rider na nagmamadaling makauwi sa kanyang pamilya matapos ang isang mahabang shift, ay bumagsak sa semento. Sa loob ng ilang segundo, ang buhay ng isang tao ay nawala sa isang kislap ng maling pagpapasya. Ang insidente ay, sa normal na pangyayari, ay maaring takpan. Maraming beses nang ginawa ng alkalde ang ganoon para sa kanyang anak, ngunit hindi ngayon. Tila may invisible na kamay na kumilos. Isang taxi driver ang mabilis na nag-video ng buong pangyayari gamit ang kanyang telepono at agad na ipinadala ito sa isang news outlet na kilala sa kanilang independenteng pagbabalita. 3 iba pang mga saksi na dating natatakot na magsalita ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob na magbigay ng kanilang pahayag sa pulisya na tila may nagbigay sa kanila ng katiyakan. Ang isa sa kanila ay isang dating empleyado ng isa sa mga kumpanya ni Don Mateo na tahimik na nakatanggap ng tips
mula sa isang anonymous benefactor. Kinabukasan, ang balita ay sumabog. Ang mukha ni Anton Valera, na dating madalas lumabas sa mga pahayagan dahil sa kanyang mga party, ay ngayoy lumabas dahil sa isang trahedya. Ang kwento ng delivery rider, si Mang Jose, na namatay sa insidente, ay ipinahayag ng may buong detalye. Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na naiwan, ang kanyang pangarap na makapagpatapos ng pag-aaral ang mga anak, ang larawan ng nawasak na motorsiklo at ang mamahaling sasakyan ni Anton na may basag na salamin ay lumabas sa bawat pahayagan at news website. Ang publiko ay bumingo sa galit. Katarungan para kay Mang Jose, ang sigaw ng mga tao. Ang social media ay puno ng hashtags na nagdedemanda ng hustisya. Ang mga dating maliliit na protesta laban sa korupsyon ni Valera ay ngayoy lumaki, na may mas maraming tao na humihingi ng pananagutan hindi lamang para sa alkalde, kundi para na rin sa kanyang anak. Ang insidente ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ito ay naging simbolo ng pang-aabuso ng kapangyarihan at ang kawalang katarungan na dinaranas ng mga mahihirap sa kamay ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sa likod ng lahat ng ito, hindi nagpakita si Don Mateo. Ang kanyang presensya ay nanatiling anino, ngunit ang kanyang mga kamay ay aktibo. Ang kanyang mga tayong gulang na dating tagapangasiwa ng kanyang imperyo sa ilalim ng lupa ay muling kumilos. Ang mga information hunters ay naghahanap ng mga dating kaso ni Anton na itinago at ang mga anonymous businessmen ay nagpapalabas ng mga lumang dokumento na nagpapakita ng mga lihim na transaksyon ng Valera family na ipinapasa sa mga susing mamamahayag at mga miyembro ng oposisyon. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng mga multi-million na kickbacks mula sa mga proyektong panglungsod, mga account sa ibang bansa, at mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga dami na tao. Ang kwentong ito ay nilikha ni Inday Andrea. Huwag kopyahin o gamitin muli ang audio o kwentong ito upang matiyak ang karapatang-ari. Sa bulwagan ng sangguniang panlungsod, isang dating formal at kalmadong pagpupulong ay naging napakainit. Si Konsehal David Reyes, isang miyembro ng oposisyon na matagal nang kinakatakutan ni Valera, ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Mr. Mayor, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Sa liwanag ng mga kaganapan nitong mga nakaraang araw at sa dami ng mga aligasyon na lumalabas sa publiko, naniniwala akong kailangan nating repasuhin ang lahat ng mga kontrata na may kinalaman sa Metro Manila Skyway Extension at iba pang malalaking proyekto ng lungsod. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng gulat sa iba pang mga konsehal. Maraming miyembro ng kanyang partido ang nagkatinginan. Alam nilang may isang bagay na kakaiba, isang puwersa na nagtutulak kay Reyes na magsalita ng ganito. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari kailanman sa ilalim ng pamamahala ni Valera. Sa kanyang marangyang opisina, si Alkalde Victor Valera ay nagsisimulang maramdaman ng init. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga taga-suporta ay tumatawag upang humingi ng paliwanag. Ang mga abogado ay tumatawag upang magbigay ng masamang balita. At ang kanyang mga koneksyon sa media ay nagsasabi na hindi na nila kayang takpan ang lahat. Ang kanyang mukha, na dating puno ng kumpiyansa, ay ngayoy nagpapakita ng pag-aalala. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng takot na hindi niya pa naramdaman noon. May isang bagay na nangyayari, isang puwersa na hindi niya makita, hindi niya mahawakan, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito na dahan-dahang gumuguho sa kanyang kaharian. Sino? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino ang gumagawa nito? Samantala, sa isang maliit na selda sa istasyon ng pulisya, si Anton Valera ay nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang dating walang pakialam na prinsipe
ay ngayon nakaharap sa isang realidad na hindi niya kailanman naisip. Ang kanyang ama ay hindi na makapagligtas sa kanya. Ang mga pulis ay hindi na niya kayang takutin. Ang kanyang paglalasing at ang kanyang kayabangan ay humantong sa isang trahedya na ngayon ay bumabalik sa kanya ng may mas malaking puwersa. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit sa likod ng galit na yon ay nagkukubli ang isang malalim na takot. Ang kanyang mundo ay gumuho na at ang mga anino ay nagsimula pa lamang. Ang dilim na bumabalot sa Maynila ay hindi na lamang isang lambong. Ito ay naging isang itim na alon na dahan-dahang lumalamon sa imperyo ni Alcalde Victor Valera. Ang mga bulong ay naging hiyaw, ang mga tanong ay naging akusasyon, at ang mga akusasyon ay naging matibay na ebidensya na nagkalat sa lahat ng sulok. Isang umaga, bumulaga sa mga front page ng lahat ng pahayagan ang isang nakakagulat na balita. Mga lihim na bank account at kumpanya ng alkalde na bunyag. Kasama ng headline ang detalyadong graphics ng mga offshore bank account na may mga pangalang hindi direktang konektado kay Valera, ngunit malinaw na itinuro ng mga bagong ebidensya bilang kanyang mga dummy. Ang mga larawan ng mga shell companies na walang pisikal na opisina, ngunit may bilyon-bilyong transaksyon ay ipinaskil. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng mga transaksyon ng suhol, mula sa mga malalaking kontrata ng konstruksyon hanggang sa mga lisensya ng iligal na sugal na dati binibigyan ng proteksyon. Ang mga dating lihim na transaksyon na sinasabing ginawa ng may lubos na pag-iingat ay tila lumabas mula sa ilalim ng lupa. Nagkalat sa lahat ng plataporma, sa TV, sa radyo, sa internet, at maging sa mga text message na naglipana. Ang mga mamamahayag na pinangunahan ng pahayagang ang katotohanan ay naglabas ng mga sunod-sunod na ekspose na nagpapakita kung paano ginamit ni Valera ang kanyang posisyon upang magpayaman na nakatago sa likod ng mga proyekto ng pag-unlad at serbisyo publiko. Ang mga ahensya ng gobyerno na dati tahimik at tila bulag ay biglang nagising. Ang Senate Blue Ribbon Committee, ang Ombudsman at ang NBI, National Bureau of Investigation, ay nagbukas ng kani-kanilang investigasyon na may mga miyembro na dating kasapakat ni Valera ay biglang nagkaroon ng lakas ng loob upang magsagawa ng pagdinig. Hindi na sila makapagtago. Ang bigat ng ebidensya ay masyadong mabigat, masyadong marami, at masyadong detalyado upang basta na lang baliwalain. Ang mundo ni Victor Valera ay nagsimulang gumuho, hindi sa pamamagitan ng isang malakas na pagbagsak, kundi sa dahan-dahang pagkasira ng mga pundasyon nito. Ang mga kaibigan at kasama na minsang nagtago sa likod niya ay ngayon nagsimulang lumayo. Sa loob ng ilang oras, ang kanyang telepono ay halos hindi na tumunog para sa mga tawag ng suporta, kundi para sa mga pagtatatwa at paghihiwalay. Ang kanyang mga kasosyo sa politika na takot na masunog kasama niya ay naglabas ng mga pahayag na nagtatatwa sa anumang nalalaman nila tungkol sa kanyang mga iligal na gawain. Ang ilan sa kanila ay mas malala pa, nagbago ng panig at naging whistleblowers. Naghahandog ng kanilang sariling mga ebidensya at testimonya laban kay Valera upang makalusot sa krisis at upang protektahan ang kanilang sarili at kanilang mga ari-arian. Ang pader ng kapangyarihan at katapatan na minsang bumalot kay Valera ay ngayoy gumuho na iniiwan siyang nakalantad at nag-iisa. Si Anton Valera, sa kabilang banda, ay nakaharap sa isang mas malupit na katotohanan. Ang kanyang kaso sa pagpatay kay Mang Jose, ang delivery rider, ay hindi na lamang isang aksidente na kayang takpan ng pera at impluwensya ng kanyang ama. Sa pagdami ng mga saksi at sa paglabas ng mga bagong ebidensya, mula sa mga CCTV footage hanggang sa mga toxicology report na nagpapakita ng presensya ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sistema. Siya ay formal na kinasuhan ng reckless imprudence,
resulting in homicide at paggamit ng illegal na droga. Ang mga abogado ng kanyang ama ay nagpumilit na ilabas siya sa piyansa o kahit man lang ay ilipat siya sa isang pribadong ospital. Ngunit ang bawat pinto ay nanatiling sarado. Ang hukuman ay tila bingi sa kanyang mga pakiusap at ang publiko ay patuloy na naghihiyawan para sa katarungan. Ang prinsipe na minsang nag-iisip na siya ay hindi matitinag ay ngayoy nakabilanggo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Habang unti-unting lumalalim ang kanyang pagkakulong, ang pagguho ay nagtapos sa isang madramang paghaharap. Sa isang emergency press conference na ginanap sa City Hall, lumabas si Alcalde Victor Valera. Ang kanyang mukha ay halatang pagod at may bahid ng panlulumo, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang dignidad. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog, ngunit ang bawat tahi ay tila hindi na kayang takpan ang kanyang pagkasira. Sa harap niya ay isang dagat ng mga kamera, mikropono at mga mamamahayag na ang kanilang mga mata ay parang gutom na mga buwaya. Mga kababayan, narito ako upang linawin ang lahat ng mga maling akusasyon na ipinupukol sa akin. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit sinubukan niyang magpakita ng kumpiyansa. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ng aking mga kalaban sa politika, isang paninira upang sirain ang aking reputasyon at ang aking mga nagawa para sa lungsod. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hangin na lamang. Mr. Mayor, paano niyo po ipapaliwanag ang mga bank statement na ito? Tanong ng isang mamamahayag, sabay taas ng kopya ng mga dokumento. At ang mga testimonya ng inyong dating mga kaalyado na ngayon nagsasabing, kayo ang mastermind sa likod ng mga kickbacks sa Skyway Project. Dagdag ng isa pa, ang mga tanong ay sunod-sunod, matatalim at walang tigil. Walang puwang para sa pagtanggi. Bawat pagtatatuan niya ay sinalubong ng karagdagang ebidensya, karagdagang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang maputlang ekspresyon ng kawalang magawa. Nagtatago siya sa kanyang podium. Ang kanyang mga mata ay lumilingalinga, naghahanap ng anumang paraan upang makatakas, ngunit wala. Ang kanyang mundo ay naging isang bilog na dingding na nagkakaproblema siya sa paghahanap ng daan palabas. Matapos ang press conference, habang ang mga kamera ay patuloy na nakatutok sa kanya, tinangka ni Valera na humingi ng suporta mula sa kanyang mga dating kaibigan at kasamahan. Sunod-sunod siyang tumawag sa mga senador, sa mga kongresista, sa mga negosyanteng minsang umasa sa kanyang pabor. Ngunit lahat sila ay tumanggi sa kanya. Victor, pasensya na, ngunit masyadong mainit ang sitwasyon, sabi ng isang senador. Ang boses ay puno ng pag-aalangan. Hindi kami pwedeng makialam sa ngayon. Ang lahat ng kanyang mga koneksyon, na minsang naging pundasyon ng kanyang kapangyarihan, ay ngayoy naglaho na parang bula. Hindi niya alam, ngunit ang bawat pagtanggi ay may isang hindi nakikitang kamay na kumikilos. Bago pa man siya tumawag, ang mga mensahero ng Don Mateo ay kumilos na. Isang simpleng tawag, isang sulyap, isang pahiwatig na may kasamang malalim na kahulugan. Ang sinumang tumulong kay Valera ay haharap sa hindi inaasahang kahihinatnan. Ang mensaheng ito ay mas malakas pa kaysa sa anumang banta. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng anino, isang paalala sa mga taong nasa likod ng mga eksena na may mas malaking balanse ng kapangyarihan na pinoprotektahan. Kaya't sa bawat pagtanggi, naintindihan ni Valera na hindi lamang siya nag-iisa, kundi siya ay tinatalikuran ng buong sistema, ng buong mundong minsang sumamba sa kanya. Malayo sa sentro ng kaguluhan, sa kanyang munting dampa sa tondo. Tahimik na nakaupo si Mang Elias sa isang lumang bangko, nakikinig sa kanyang luma at sirang radyo. Ang kanyang mga pisikal na sugat ay gumaling na. Ang pasa sa kanyang noo ay halos wala na. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay tanging ang makapagtama ng katarungan
ang makapagpapagaling. Sa kanyang radyo, naririnig niya ang mga balita tungkol sa pagbagsak ni Valera, ang mga akusasyon, ang mga investigasyon, ang pagtalikod ng kanyang mga kaalyado. Pagkatapos ay binubuksan niya ang luma niyang pahayagan. Ang mga headline ay nakasulat sa malalaking letra, naglalarawan sa pagguho ng isang imperyo. Sa telebisyon, sa tindahan ng kapitbahay, nakikita niya ang mukha ni Valera, ang dating mayabang at mapagmataas na alkalde, ngayoy isang anino lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang magawa. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak ng iba. Ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan, isang paglaya. Hindi niya kailanman hinangad na maging bahagi ng ganitong mundo. Ngunit ngayon, nakita niya na ang katarungan sa sarili nitong paraan ay natamo. Naintindihan niya na ang ilang sugat ay hindi kayang gamutin ng batas, ngunit kayang gamutin ng pagkilos ng mga anino. Ang huling saksak sa puso ni Alcalde Valera ay dumating sa isang malamig na hapon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang kanyang chief of staff. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalangan. "Mr. Mayor," sabi nito, "narito na ang mga pulis. Ipagpapatawag po kayo para sa kaso ni Anton." Sumunod ang mga pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sinundan sila ng isang grupo ng mga investigador. Bumangon si Valera, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Habang ipinapaliwanag ng mga pulis ang kanyang mga karapatan, isang ingay ang narinig niya mula sa labas ng gusali. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang kanyang anak, si Anton, na nakaposas, inaakay ng 2 pulis. Ang dating mayabang na Anton ay ngayoy mukhang wasak. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang flash ng mga kamera ay kumikislap sa kanilang paligid. Ang mga hiyawan ng mga mamamahayag ay umalingaw-ngaw sa hangin. Tumingin si Valera sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng yaman, ang lahat ng pagsisikap na kanyang ginawa upang protektahan ang kanyang anak ay ngayoy walang silbi. Ang kanyang imperyo ay gumuho na. Hindi lamang ang kanyang karera, hindi lamang ang kanyang yaman, kundi ang kanyang pamilya, ang kanyang tanging anak, ay nawala rin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at kawalang magawa, habang ang mga anino ay tuluyang lumalamon sa kanyang kaharian. Ang gabi ay bumaba, at kasama nito ang isang bagong kabanata ng katarungan ay nagsimula. Ang araw na dati sumisikat sa mga gintong bubong ng kapangyarihan ni Alcalde Victor Valera ay tuluyang lumubog, nag-iwan ng isang madilim at malamig na takip-silim. Ang kanyang imperyo, na minsang naging matibay na haligi ng kanyang impluwensya, ay ngayoy bumagsak na parang kastilyo ng buhangin. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang pangalan ni Victor Valera, na minsang binibigkas ng may paggalang at takot, ay naging simbolo ng katiwalian at kahihiyan. Tuluyang siyang inalisan ng posisyon bilang alkalde ng Maynila. Ang kanyang mga titulo, na minsang ipinagmamalaki, ay ngayoy naging mga mancha sa kanyang reputasyon. Humaharap siya sa isang serye ng investigasyon mula sa Ombudsman, NBI, at iba pang ahensya ng gobyerno. Ang mga kaso ay dumarami: graft and corruption, ill-gotten wealth, at abuse of authority. Ang mga dating kaibigan at kasama na minsang sumusuporta sa kanya ay ngayoy nagiging mga saksi laban sa kanya, naghahanap ng kaligtasan sa pag-aalok ng mga ebidensya at testimonya. Ang lahat ng kanyang ari-arian, mula sa kanyang marangyang mansyon hanggang sa kanyang mga bank account sa ibang bansa, ay pinaghihinalaang ill-gotten at ngayoy nasa ilalim ng freezing order. Mula sa pagiging isang hari, si Valera ay ngayoy isang bilanggo,
nakakulong sa kanyang sariling balat, naghihintay sa huling hatol ng batas at ng publiko. Ang kanyang dignidad ay durog, ang kanyang pamilya ay nawasak, at ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Ngunit ang kapalaran ng kanyang anak na si Anton ay mas mahiwaga. Matapos ang trahedya sa kalsada at ang paglitaw ng mga ebidensya ng kanyang paggamit ng droga, si Anton ay inilipat sa isang pribadong ospital para sa medikal na pagsusuri. Isang huling pagtatangka ng kanyang ama na pahabain ang proseso at ilayo siya sa mata ng publiko. Sa isang gabi na may malakas na ulan at malalim na katahimikan, si Anton Valera ay bigla na lamang naglaho. Ang mga report ng pulisya ay nagdeklara na nakatakas si Anton. Ayon sa mga gwardiya at staff ng ospital, isang brownout ang naganap. At nang bumalik ang ilaw, ang silid ni Anton ay wala ng laman. Ang bintana ay nakabukas at tanging ang tunog ng hangin ang naririnig. Walang CCTV footage na maayos dahil sa pagkasira ng system sa panahon ng brownout. Walang bakas, walang palatandaan, tanging isang malaking butas sa kanilang sistema. Ang balita ay kumalat, nagdulot ng gulat at pagtataka sa publiko. Paano nakatakas ang anak ng alkalde? Ang tanong ng lahat. Ngunit para sa mga taong nakakaalam, sa mga taong nabubuhay sa anino ng Maynila, ang pagtakas ay isang salitang may malalim na kahulugan. Alam nilang hindi ito basta simpleng pagtakas. Ang mga anino ay muling kumilos, at sa pagkakataong ito, ang katarungan ay isinakatuparan sa paraang hindi nakikita, hindi naririnig, ngunit tiyak at walang pag-aalinlangan. Kung siya man ay pinatay o dinala sa isang malayong lugar upang magbayad sa kanyang mga kasalanan ng tahimik, walang sino man ang nakakaalam. Ang kanyang paglaho ay naging isang alamat sa mga kalye ng Maynila, isang babala sa mga taong nag-iisip na sila ay higit sa batas. Ang kamay ni Don Mateo ay muling kumilos, hindi upang pumatay, kundi upang magbigay ng isang uri ng hustisya na ang batas ay hindi kayang ibigay. Ang katarungan na ang mga gumagawa ng kasamaan ay dapat harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa nang walang anumang pribilehiyo. Malayo sa mga bulwagan ng kapangyarihan at sa madilim na eskinita ng mga nawawala, si Mang Elias ay nagpapagaling, hindi lamang sa kanyang mga pisikal na sugat, kundi maging sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang noo ay halos wala ng bakas ng pasa, at ang kanyang katawan ay nakabawi na mula sa pambubugbog. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang puso ay mas malalim. Sa bawat araw na naririnig niya ang pagguho ng imperyo ng Valera sa radyo, sa bawat pahinang nakikita niya sa pahayagan, naramdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng kanyang dignidad. Hindi niya kailanman hinangad ang paghihiganti, ngunit ang makita ang pagpapatupad ng katarungan, kahit sa ganitong paraan, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng katahimikan na matagal nang nawala. Ang kanyang paniniwala na ang mga may kapangyarihan ay hindi kailanman mapaparusahan ay nabago. Isang araw, habang siya ay nag-aalmusal, sa kanyang munting dampa, tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Mang Elias, si Mang Tony ito, sabi ng katiwala ni Don Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado at masayahin. Pinapatawag po kayo ni Don Mateo. Pakipuntahan po kami sa opisina ng abogado niya sa Makati mamayang 3:00. Nagulat si Elias, ngunit may kasamang kakaibang kaba. Alam niyang ito ang huling kabanata ng kanilang laban. Nagbihis si Elias ng kanyang pinakamagandang polo shirt at pantalon na matagal nang hindi niya nagamit. Habang papalabas siya ng pinto, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong sa kanya. Nakaparada sa harap mismo ng kanyang dampa, sa tabi ng sementadong kalsada, ay isang bago at makinang na jeepney. Ito ay hindi lamang basta bagong jeepney. Ito ay isang obra maestra. Pininturahan ito ng makintab na kulay emerald green na kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Ang bawat bahagi nito ay detalyado, mula sa mga chrome accents hanggang sa mga makukulay na disenyo sa gilid
na tila pininta ng isang batikang pintor. Ang mga larawan ng mga banal at mga salawikain ay naroon pa rin, ngunit mas elegante at mas makabago. At sa harap, sa itaas ng windshield ay nakasulat sa magandang script, "Ang bagong pag-asa, The New Hope." Naiyak si Mang Elias. Hindi niya inasahan ito. Ang kanyang lumang Ang Pag-asa ay nasa repair shop pa rin. Ang mga pinsala nito ay tila imposibleng ayusin. Ngunit ngayon, narito ang isang bagong simbolo, isang bagong simula. Hinawakan niya ang makinis na pintuan ng jeepney, naramdaman ang lamig ng metal, ang sariwang amoy ng pintura. Hindi lang ito sasakyan, ito ay isang pagpapanumbalik, isang pagkilala sa kanyang pagtitiyaga at dignidad. Sumakay si Elias sa bagong jeepney. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at paghanga. Hinimok niya ang sasakyan patungo sa Makati, sa isang mataas na gusali na may salaming harapan. Pumasok siya sa opisina ng abogado na kasing luho ng mansyon ni Don Mateo. Isang matikas na abogado ang sumalubong sa kanya at sa isang silid na pinalamutian ng mga sining at modernong kasangkapan, naupo si Elias. "Magandang hapon po, Mang Elias," sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay formal ngunit may paggalang. "Ako po ang kinatawan ng isang anonymous charitable organization." Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang sulyap na nagpapahiwatig ng kanyang totoong kinakatawan. "Nais po naming ipaabot ang aming pinakamalalim na paumanhin sa nangyari sa inyo. Lubos po kaming nababahala sa insidente ng karahasan at pambabastos na inyong naranasan." Inilapag ng abogado ang isang set ng mga dokumento sa mesa. "Ang organisasyon po namin ay naniniwala sa katarungan at sa pagpapanumbalik ng dignidad. Kaya't, bilang tanda ng aming taos-pusong paghingi ng tawad at pagsuporta, ang jeepney na ipinarada po sa inyong harapan ay isang handog para sa inyo. Ito ay isang regalo upang makabangon kayo at makapagsimula ng panibagong buhay." Nakinig si Elias sa bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado ngunit may lalim. Naintindihan niya. Walang diretsong pagbanggit kay Don Mateo, walang pagmamalaki. Ito ang estilo ng kanyang dating amo. Tahimik ngunit makapangyarihan. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang bagong jeepney o pinansyal na tulong. Ito ay isang simbolikong pagpapanumbalik ng kanyang karangalan na kinuha sa kanya. Ang pambabastos na ginawa ni Anton ay binayaran ng paggalang na ito. Isang paggalang na nagmula sa isang lugar na mas malalim pa sa batas. Si Don Mateo ay hindi lamang nagbigay ng katarungan, kundi nagbigay din ng isang pagkakataon upang bumangon si Elias na may bagong pag-asa at bagong dangal. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat, si Inday Andrea. "Maraming salamat po," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa damdamin. Ito ay hindi lamang salamat para sa jeepney, kundi salamat sa pagkilala, sa pagtitiwala, at sa pagpapatupad ng isang katarungan na tanging ang mga anino lamang ang makakapagbigay. Nang lumabas si Elias mula sa opisina ng abogado, ang haring araw ay unti-unting lumulubog. Ang mga kulay nito ay nagbibigay ng ginto at kahel sa kalangitan. Sumakay siya sa Ang Bagong Pag-asa. Ang sariwang amoy ng balat at pintura ay bumalot sa kanya. Hinawakan niya ang manibela, naramdaman ang bigat at lakas ng bagong makina. Ito ay hindi lamang isang jeepney, ito ay isang tanda ng bagong pag-asa, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang kanyang pisikal na lakas ay nagbalik na. Ngunit ngayon, mayroon din siyang lakas sa loob. Isang damdamin ng katiwasayan na nagmula sa pagkakaintindi sa komplikadong laro ng kapangyarihan at hustisya. Alam niyang ang katarungan ay mayroong presyo, at minsan, ang presyo na yon ay binabayaran ng mga anino na kumikilos sa likod ng mga eksena. Ngunit para sa kanya, ang presyong iyon ay sulit dahil sa huli, ang kanyang dignidad ay naibalik at ang bagong araw ay sisikat muli.
Ang araw ay muling sumikat sa Maynila. Ngunit para kay Mang Elias, ito ay hindi lamang basta isang bagong araw. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang pagbabalik sa kalsada na may dalang kakaibang bigat at sabay na kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Muling nagbalik si Mang Elias sa kalsada, ngunit hindi na bilang ang dating driver ng Ang Pag-asa na puno ng bakas ng hirap. Ngayon, siya ang nagmamaneho ng Ang Bagong Pag-asa. Isang makintab, sariwa, at nagliliwanag na simbolo ng muling pagkabuhay. Isang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Tuwing umaga, habang humahawak siya sa malinis at bagong manibela, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang pisngi, hindi na ang lamig ng kahihiyan. Ang bawat busina, bawat pagpihit ng gulong ay isang bagong kanta, isang himig ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga kamay, na dating magaspang at may marka ng pagod, ay ngayoy mas magaan. Ang kanyang puso ay mas payapa. Ang Bagong Pag-asa ay isang tanawin sa mga abalang kalsada ng Maynila. Ang emerald green na kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na tila nagbibigay ng pag-asa sa bawat daan. Ang bawat bahagi nito ay detalyado at pinaglaanan ng atensyon, mula sa mga makintab na chrome accents hanggang sa mga makukulay na disenyo sa gilid na tila pininta ng isang batikang pintor. Ang mga larawan ng mahal na Birhen at San Cristobal ay mas maliwanag, mas matikas, na tila nagbabasbas sa bawat paglalakbay. Ang mga salawikain tungkol sa pag-asa at pananampalataya na dating nakasulat sa lumang pintura ay ngayon nakasulat sa magagandang script na tila nagpapaalala sa lahat na mayroon pa ring liwanag kahit sa gitna ng dilim. Ito ay isang obra maestra, isang jeepney na hindi lamang naghahatid ng mga pasahero, kundi naghahatid din ng mensahe ng resilience at panibagong simula. Sa bawat stoplight, sa bawat pagkakataong bumababa ang mga pasahero, nakikita ni Elias ang paghanga sa kanilang mga mata. Hindi na siya ang matandang driver na madaling yurakan. Siya ay naging isang alamat sa mga kalye, isang simbolo ng pagtitiyaga, at isang patunay na ang dignidad ay maaaring maibalik. Ang mga bata ay kumakaway sa kanya. Ang mga matatanda ay ngumingiti. At maging ang mga kapwa driver ng jeepney ay nagbibigay ng isang paggalang na tango. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-unawa. Hindi na ito basta jeepney. Ito ay isang karangalan, isang simbolo ng pagkakakilanlan, at isang patunay na ang kabutihan sa sarili nitong paraan ay nagtatagumpay. Ang mga bumababa at sumasakay na pasahero ay madalas magtanong tungkol sa istorya ng kanyang jeepney, at sa bawat pagkakataon, isang ngiti ang sumisilay sa mga labi ni Mang Elias. Nagpapasalamat sa isang katahimikan na naintindihan niya lamang. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pasahero na kanyang nakakasalamuha, lalo pang lumalalim ang pag-unawa ni Mang Elias tungkol sa tunay na kahulugan ng katarungan. Naunawaan niya na ang batas, sa kanyang pormalidad at nakasulat na probisyon, ay hindi laging sapat upang magbigay ng tunay na katarungan. Kung minsan, ang tunay na hustisya ay matatagpuan sa mga hindi nakasulat na batas, sa mga unwritten rules ng katapatan at karangalan na umiiral sa mga anino ng lipunan. Ang mga karanasan niya ay nagpatunay na may mga pagkakataong ang liwanag ng batas ay hindi kayang abuti ng dilim ng korupsyon at pang-aabuso. At dito, ang mga anino ang siyang kumikilos upang ibalik ang balanse. Si Don Mateo, ang hari ng mga anino na naghugas kamay ngunit hindi tinalikuran ang kanyang kapangyarihan, ang siyang nagbigay ng katarungan na hindi kayang ibigay ng sistema. Ang kanyang mga aksyon ay hindi idinikta ng mga batas ng tao, kundi ng kanyang sariling code of honor, ng kanyang pangako na protektahan ang kanyang pamilya at ang kanyang mga tao. Ang pagkilala kay Elias bilang isang bahagi ng kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya upang kumilos,
Isang prinsipyo na mas matimbang pa kaysa sa anumang batas. Sa mga balita na patuloy na lumalabas tungkol sa paglilitis kay Victor Valera, ang dating alkalde na ngayoy nakakulong at nahaharap sa mahabang sentensya. At ang mahiwagang paglaho ni Anton, wala nang galit si Elias. Ang puot na minsang bumalot sa kanyang puso ay naglaho na, napalitan ng isang kakaibang kalmado. Hindi ito kagalakan sa pagbagsak ng iba, kundi isang pagtanggap na ang balanse ay naibalik. Ang mga Valera ay nagbayad sa kanilang mga kasalanan, hindi lamang sa batas, kundi sa mas mataas na hukuman ng karangalan at respeto. Para kay Elias, ito ay sapat na. Ang sakit ay naglaho at ang kanyang dignidad ay muling naibalik, mas matibay kaysa dati. Hindi na siya nag-aalala sa magiging hatol ng hukuman. Ang tunay na hatol ay naibigay na. Isang hapon, habang nagmamaneho si Elias sa isang abalang kalsada sa Makati, pansin niya ang isang mamahaling itim na sedan na biglang huminto sa tabi ng kanyang jeepney sa isang traffic light. Ang salamin sa likod ay dahan-dahang bumaba, na tila isang kurtina na dahan-dahang binubuksan. Sa loob, nakaupo si Don Mateo Soriano. Ang kanyang mukha ay kalmado at may nangiting banayad. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng libong kwento. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang sulyap na tila lumampas sa ingay ng trapiko at sa pagitan ng mga sasakyan. Walang salita ang binitawan, walang pagbati na ibinigay. Tanging isang mabining tango mula kay Don Mateo, isang sulyap na puno ng pag-unawa at isang hindi nakikitang pangako. Sumagot si Elias ng isang katulad na tango, isang pagkilala sa matagal ng ugnayan, isang pagpapatunay sa kanyang walang hanggang katapatan. Sa sandaling iyon, ang kanilang nakaraan at kasalukuyan ay nagtagpo, nagkumpirma ng isang sumpaan na hindi kailanman mapuputol. Nang magbago ang traffic light, umarangkada ang sasakyan ni Don Mateo. Dahan-dahang lumayo, naglaho sa abalang daloy ng trapiko. Ngunit ang sandaling iyon ay tumimo sa puso ni Elias. Alam niya na si Don Mateo ay hindi kailanman naglaho sa kanyang buhay. Siya ay nanatili pa ring isang anino, isang tagapagbantay, isang bahagi ng pamilya na kanyang pinoprotektahan. At si Elias, sa kanyang sariling paraan, ay nanatili ring bahagi ng mundong iyon. Isang testamento sa isang ugnayan na mas matibay pa kaysa sa batas o sa anumang kasunduan. Ang kanilang contract ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa dugo at sa puso. Isang katapatan na tumatago sa lahat ng balakid at sa lahat ng panahon. Patuloy na nagmaneho si Elias ng kanyang angbagong pag-asa na humahalo sa ingay at kaguluhan ng Maynila. Siya ay isang simpleng tao, isang driver ng jeepney na araw-araw na humaharap sa hamon ng buhay. Ngunit sa kanyang loob, mayroon siyang daladalang isang pambihirang kwento. Isang kwento tungkol sa dignidad na nawala at naibalik. Tungkol sa katapatan na lumalampas sa lahat ng mga limitasyon at tungkol sa isang katarungan na isinagawa hindi sa ilalim ng liwanag ng batas, kundi sa mga anino. Ang kanyang buhay ay isang testamento na ang kapangyarihan ay maaaring maging bulag, ang batas ay maaaring maging bingi. Ngunit ang katarungan ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas, kahit sa pinakamadilim na sulok ng lipunan. Ang kwentong ito ni Mang Elias ng ang bagong pag-asa at ng hari ng mga anino ay isang paalala sa lahat na sa bawat pagsubok, sa bawat pagbagsak, mayroon pa ring pag-asa. At sa huli, ang pagpili ng bawat tao kung saan tayo papanig, kung paano natin ipagtatanggol ang ating karangalan, at kung paano natin haharapin ang mga anino ng ating lipunan, ang siyang magtatakda ng ating kapalaran. Ang Maynila ay patuloy na iikot at kasama nito, ang mga kwento ng mga tao nito ay patuloy na isasalaysay, puno ng pag-asa, pagmamahal at katarungan. At sa gitna ng lahat, si Elias ay patuloy na magmamaneho. Ang kanyang bagong pag-asa ay nagbibigay ng liwanag sa kalsada, isang simbolo ng walang hanggang pag-asa
ng mga Pilipino na nagbibigay liwanag sa landas ng bawat isa. Kahit sa pinakamadilim na kanto ng buhay, ang kanyang kwento ay isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kayamanan o posisyon, kundi sa integridad at sa kakayahang manindigan para sa kung ano ang tama, kahit na sa mga anino